Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa channel ni... Mima, Alicia, comments. At So, ngayon, ay sige na, ikaw na. ano nga ba ang agenda natin ngayon mga Pakita kababayan? mo. So ito, ang pag-uusapan natin ngayon napakaganda po, napakahalaga po nito kasi yung Makabayan Block na bumabatikos kay Presidente ngayon ay nagsasalita na mga kababayan ng maganda kay PBBM. Kasi nga naman, kung titingnan ninyo ayon po dito sa nakita nating balita, Yan sa ito daw pong Makabayan Black ay nilinaw na walang ebidensyang nagdidikit kay Marcos sa korupsyon. So kung dati binabatikos nila si PBBM, sinasabi na korap yung Ama. pamilya Marcoses, yung ama, Ama. ngayon wala silang makita Kay na President Bongbong Marcos. kay PBBM na ebidensya na nadidikit ito sa maanumalyang flood control o kahit na ano pa mang korupsyon na taliwas sa sinasabi ni Chavit Singson. Ano po, so ngayon mga kababayan, kung babasahin po natin itong balitang nakita natin, sabi po dito ayon sa Makabayan Black, hindi nila hihilingin ang pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Wow. dahil wala silang nakikita matibay na ebidensya. Direktang nasa sangkot sa kanya kaugnay ng mga irregularidad sa flood control project at iba pang programa ng pamahalaan. Ibig sabihin mismo, mga minamahal, coming from a critics yung word na hindi nila kayang hilingin na mawala bilang presidente or matanggal sa pagka-presidente itong si President Bongbong Marcos kasi alam nila na may direksyon. 'Di ba? Tama. Ang ating bayan sa pamumuno ni President Bongbong Marcos. While itong si Sara Duterte talagang inaraw-araw, men. At saka kita nyo naman na talagang Oo. si Sara Duterte walang ginagawang pagtatrabaho sa ating gobyerno. Kung tutusin, corruption nga yun eh. Sumasahod siya ng pera ng mamamayang Pilipino Oo. pero hindi siya nagtatrabaho ng maayos. Lagi siyang nasa ibang bansa at nagpapasarap buhay lamang doon. So kung ipagpapatuloy pa natin yung sinasabi dito sa balita, ipinaliwanag ni ACT Teacher Party List Representative Antonio Tonio na bagamat maaari pa rin punahin at batikusin ng Pangulo sa pamamagitan ng mga kilos protesta, hindi nila ito isusulong bilang dahilan upang ipanawagan ang kanyang pagbibitaw sa pwesto. Kung tutusin mga minamahal, nakikita natin ngayon yung malinaw na contrast between Tama. Vice President Sara Duterte and President Bongbong Marcos. Kasi yung Makabayan Block mismo, pinagtitibay itong si President Bongbong Marcos na walang direksyon ang link dito nga po sa corruption. Paano ko ba ito i-on point? Walang direktang link si President Bongbong Marcos dito nga po sa corruption. Kasi Diba? unang-una mga kababayan, hindi naman talaga kurap si PBBM. Hindi talaga siya kurap. While itong si Sara Duterte, mga minamahal, nai-engage sa napakarami at samot-saring issue. Katulad na lamang ng Confidential funds. Go Students. Go student, yung 612.5 million na hinahanap sa kanya. O kaya nga siya mayroong impeachment case di ba? Dahil doon. Oo. So ngayon mga kababayan, kahit naman pumunta tayo sa lansangan, tanungin natin yung mga kababayan Pilipino natin, yan din ang sasabihin nila. Ang presidente ang unang nagpasimula ng pagsisiwalat dito sa mga anomalya na nangyayari na kinasasangkutan ng mga congressman, mga senator, at ibang tauhan ng DPWH at iba't ibang sangay ng ating pamahalaan. So ngayon, kung titingnan ninyo, malaking bagay ito na nakikita ng Makabayan Block na ang presidente ay hindi dapat magbitaw sa pwesto dahil lamang sa panawagan ng 10 didishit na nagtangkang mag-rally. So ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo din, maliwanag din naman po na si PBBM talaga, hindi talaga kurap. At Hindi siya, wala silang makitang ebidensya. Actually, mga minamahala, just to make it clear, si President Bongbong Marcos, kung hindi nga, siya na mismo nagsabi, di ba? Kung hindi siya presidente, sasama din siya sa rally ng anti-corruption. Kasi kahit siya mismo, ayaw niya ng corrupt. Kaya nga, meron tayong tinatawag na Independent Commission for, tama ba? For infrastructure. Which is yung aims noon is imbestigahan yung mga anomalya dito nga po sa flood control anomalies. Ang kagandahan dito sa administrasyon ni PBBM, aminado siya na mayroong bahid. Hindi siya nagmamalinis 'Di ba? Aminado siya kaya nga siya napaka-open
'di ba, na magkaroon ng Investigasyon. oo, another body na imbestigahan ito nga pong mga issue ng korupsyon, hindi lang tungkol sa flood control, but also dito nga po sa infrastructure. Kaya nakita yan ng Makabayan Black na willing naman talaga ang ating presidente Na na makipagtulungan. oo, makipagtulungan. Kaya there's no reason para patalsikin siya at there is no other reason din para suportahan ng Makabayan Black yung gagawin sa September 21 bukas. Bukas. 'Di ba? Na oo. Kasi sa totoo lang mga kababayan, may iba't ibang agenda kasi yung paparating na rally. Yeah. Meron diyan mga kababayan Pilipino natin na talagang nananawagan na sugpuin na yung korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Meron din namang agenda diyan Kung gusto nilang sugpuin ng korupsyon, si Sara ang gusto nilang patalsikin. Dapat. Yun yung ano. Yun ang dapat. Yun ang dapat. So ngayon, may mga iba din dyan na ang agenda talaga ay patalsikin ng presidente at ipalit si Sara Duterte bilang presidente. So ngayon, sa mga kababayang Pilipino natin, sundin natin yung panawagan ng presidente na magkaisa para labanan itong korupsyon na nangyayari dito po sa ating bansa. May tanong ako sa'yo, Jake. Sa tingin mo, bakit laging inaaraw-araw ng mga protestante, especially ng Makabayan Black or ng mga kakamping, itong si Vice President Sara Duterte? Kurap eh. Bukod pa sa Kurap. kurap, At saka hindi siya nagtatrabaho. Tamad na vice presidente. flop si Sara Duterte. Laging nandun sa ibang bansa. Tingnan ninyo, yung Department of Education Secretary siya, ano yung nangyari? Bumagsak ang antas. Oo, bumagsak ang antas ng edukasyon dito sa Pilipinas. Actually, si Senator Risa Ontiveros pa yung gustong magtaas ng dagdag ng sweldo. Na mga teacher, na mga guro. Instead na dapat ginawa sana yun noon ni Vice President Sara Duterte, si Senator Risa ang nagsusulong ng dagdag sweldo sa ating mga kaguruan na 'di ba dapat bilang Department of Education Secretary dapat ikaw yung nakaisip, total lang hihingi ka ng malaking pondo. Tapos si Senator Risa Ontiveros pa ngayon ang nagsusulong. So, nasaan ang simpatya mo? Siguro, feeling ko, yung mga Makabayan Black na sobrang open-minded. Kaya gusto nilang mapatalsik itong si Sara Duterte kasi hindi na tama eh. Tama. Yung ginagawa ni VP ngayon, walang direksyon yung kanyang trabaho. Kasi kahit siya sangkot siya sa corruption eh. Unang-una, yung pinapasahod ka nga ng mamamayang Pilipino. Pero hindi ka naman nagtatrabaho. Corruption yun. Oo. Kinukurap niya yung pera ng taong bayan kasi hindi niya ginagampanan yung pagiging vice-presidente niya. Saka lang siya umuwi ng Pilipinas kapag ang pinag-uusapan ay pera, patungkol sa pera, Kaya pondo tingnan mo. ng kanyang departamento. Hoy, guys, tingnan ninyo. Nakita mo ba yung video na magkakasama si Amy, si Bongo, si Bato, tapos si Sara Duterte? Malapit na kasi ang budget hearing. Kaya nga. Diba? Yun ang dahilan kaya biglaan siyang umuwi. Oo, malapit na yung budget hearing. Kailangan niya ng ng kaibigan. 'Di ba? Na mag-a-aproba, susuporta sa budget na gusto niya. Pero after na naman doon na naman yan sa ibang bansa, magsisigaw, magrarally at kung ano-ano pa. Wala tayong maasahan, uuwi lang para sa budget, para sa pera. Kaya isipin nyo mga kababayan ng maraming beses kung meron mang dapat patalsikin bukas, walang iba kung hindi si Sara Duterte yon kasi hindi malinis yung track record niya hindi siya nagtatrabaho ng maayos, hindi niya ginagampanan yung pagiging vice-presidente niya. Alam mo ba, no, nagkaroon ng budget hearing sa Kamara at saka sa Senate ata. Ewan ko kung napapag-usapan na sa Senate yan. Yung sa Senate, ay yung sa tawag dito, yung sa lower chamber, napag-usapan na yung sa budget, medyo hindi lang potok. Pero, akala ko nga wala na tayong vice-presidente noon. Wala naman talaga. Pangalan lang ang meron. Nagulat ako, may vice-presidente, may vice-presidente pa pala tayo. So ngayon, mga kababayan, sa akin lang naman, magandang bagay ito na mismong Makabayan Black na dating at saka kritiko. sila mismo ang naglilinis na ng pangalan ni PBBM. Ni President Bongbong Marcos na dati, di ba, hindi natin to expect. Even me, guys, I hate Makabayan Black before. And also, I hate some other kakampings na sobrang close-minded. But now, na nakikita nila all of the sudden na ang ating presidente talaga ay nagtatrabaho and then parang nakumbinsi sila na yung nagkaroon ng break up yung unity team na akala ko nga magsaside sila kay Sara Duterte pero
nakita natin, tingnan ninyo, talagang nasa side sila ni President Bongbong Marcos in terms of West Philippine Sea, 'di ba? Ang dami pang issue o sa dito nga po sa anomalya, Mm, sa flood control, dito sila sa side ni President Bongbong Marcos kasi lahat naman tayo gusto natin ng accountability. tama. Lahat tayo gusto natin ng katotohanan. Si Sara Duterte nga mismo, hindi niya nga masagot kung saan niya dinala ang 125 million confidential funds. Wala siyang nasasagot, pero ang dami niyang batikos kay PBBM. Tama. 'Di ba? Pero 'di ba bago ka magbatikos sa muta ng iba, tingnan mo muna yung sarili mo. Bago siya bumato ng putik sa likod ng Oo. iba, tingnan mo na niya yung likod niya kung may putik din. Kaya nga siya hinahunting, Hmm, hinahabol ngayon ng mga relihista, protestante, 'di ba, ng mga Makabayan Bloc, 'di ba? Dahil nga po sa anomalya na merong kinakaharap siya ngayon. Actually, yung ano yung mangyayaring rally, iba't iba May sa EDSA Shrine, merong sa TAF ba yun? Yung sa pinag-ano din natin dati noon, Sara Resign Rally, yung sa ano, may Manila ata yon, uy, 'di ba yung sa may post office hindi, na maliban nasunog. oo, yun do'n, magsasagawa ng Liwasan oo, Bonifacio. Liwasang Bonifacio, magsasagawa ng iba't ibang rally, pero hindi lahat may mga DDS na magra-rally for President Bongbong Marcos para patalsikin. Hmm, I don't know lang, baka mamaya magsagupaan yung Makabayan Bloc tas yung mga DDS na yun, "Uy, ba't nandito kayo? Ano mga pinaglalaban ninyo?" kaya nga. 'Di ba? Ayaw niyo ang tataas naman ng ano ninyo, ng double standard ninyo, ayaw niyo sa corruption pero sumusuporta kayo sa corrupt. Tingnan niyo mga minamahal, mag-aaway-awayan yung mga yan, kulang na lang magbakbakan yan, magsumpukan yan, hindi natin alam kung ano yung mangyayari, basta kami, dito lang kami sa bahay, manonood ng mga shows nila, mga palabas nila. Tingnan natin kung kaninong rally ang lalangawin, tingnan natin kung kaninong rally ang mukhang may Hmm. bayad. Aray ko. So yun, mga kababayan, napakaliwanag naman po ng konteksto nitong Mm. video na ito na kung saan nakakatuwa lang na yung dating Makabayan Black Nakakatuwa, na promise. bumabatikos kay presidente, ngayon ay Pinapagtanggol na nila. sila na mismo nagsasabi Oo na, na wala walang sila direktang link link, sa korapsyon si President Bongbong Marcos. Kasi kaya hindi nila oo, ipapapanawagan na bumaba sa pwesto si kasi PBBM. kay Sara rekta na makikita ninyo hindi niya nga masagot. Saan nanggaling, saan napunta? Tsaka mismo Makabayan Black ang gumisa kay Sara noong mga panahon na yun. Oo, at saka mga minamahal, yung Makabayan Black, alam naman natin na they hate corruption. So kung Hmm. alam nilang corrupt si PBBM, sila na mismo ang pinakaunang nag-call out. At magpapatalsik kay presidente. Pero hindi nila ginawa. Si Sara lang ang tinitira nila. Bakit nila tinitira si Sara? Kasi si Sara ang may kasalanan sa taong bayan. At saka imagine mo kung matanggal si PBBM sa pagka-presidente ng bansang Pilipinas, ang mangyayari ipapalit si Sara, di mas lalong, 'di ba? Tama. Mas lalong hindi nila gugustuhin 'yun. Kaya ang gusto nilang mangyari matanggal lang itong si Sara Duterte. Alam mo, sa tingin mo ba yung paggagala ni Sara Duterte nakakatulong ba 'yun para Hindi. mapababa yung inflation? Hindi siya nakakatulong Hindi siya bagkus nakakatulong. dagdag pahirap pa siya sa mga kababayang Problema Pilipino pa. natin. Naalala mo yung sinabi niya, Jake, na ano, na alam ko naman talaga kung paano pababain yung presyo ng bigas. Pero ayaw niya makipagtulungan. Ayaw niya lang sabihin kasi galit siya kay PBBM. Hmm, Ganyan ba ang ugali ng isang leader? tama. Sa tingin mo? Hindi. 'Di ba na meron kang nalalaman, alam mo pala yung solusyon, pero imbes na tumulong, nag-spread ka pa ng hateness, dapat di mo na lang sinabi kung wala ka din namang maiaambag. Tama. 'Di ba? Tapos punta ng punta dun sa China, punta ng punta sa ibang bansa, kung ano-ano yung ginagawa, 'di ba? Kung alam mo sa sarili mo na nakakatulong ka, di umuwi ka dito sa bansang Pilipinas, 'di ba? Kung mahal mo ang ating bayan. Kaso sa nangyayari mukhang Ayaw niya. ayaw makipag-cooperate. Tsaka hindi niya mahal ang mga kababayang Pilipino natin. Hunger for power. Ganon mga kababayan. So ngayon, sabi ko nga po kanina, may iba't ibang konteksto bukas yung rally. Merong talagang solido na nananawagan na sugpuin ng korupsyon. At meron din namang iilan-ilan na nananawagan na pabagsakin ang presidente, ibaba sa pwesto at ipalit itong si Sara Duterte. So sa mga kababayang Pilipino natin, kayo na lamang po ang bahalang humusga. At saka take note pag pumunta kayo sa rally, make sure na i-save ninyo yung sarili ninyo. Kasi what if
maputol yung buto ninyo, magkaroon ng away doon, hindi natin alam. Do you think nasasagutin ng politician kung sino mang politiko ng sinusuportahan ninyo yung pagpapagamot sa inyo? 'Di ba? Mas masarap pang mag-Netflix na lang tayo kaysa umattend sa rally na walang kwenta. Alam niyo mga minamahal, uuwi ako bukas, pag-uwi ko dun sa summer, matutulog ako, ta's pagnood ko ng balita, oh, yan ang manonood ako ng balita, titingnan natin kung anong circus ang mangyayari bukas, 'di ba? So yun, mga kababayan, like I Yeah. said, may iba't ibang agenda yan, pero nasa sa inyo na lamang kung paano ninyo sisiyasatin yung mga rally na isasagawa bukas. So, ito, gaya ng lagi namin sinasabi, napakaganda ng konteksto ng topic na ito at yung Makabayan Black na bumabatikos kay Presidente, sa magulang ni PBBM, ngayon ay nagsasabi na walang direktang link si PBBM sa maanumalyang nangyayari dito po sa ating bansa. So kayo po, kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, ano po ang masasabi Sabi ninyo hingil po dito sa topic na ito na pinag-usapan po natin? Comment below na lamang po kung ano pong opinion at komento ninyo hingil po dyan at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-like, share nito pong video na ito mga kababayan at mag-subscribe dito po sa YouTube channel na ito. At maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ads po dito po sa channel na ito mga kababayan. So comment below na lamang po and thank you so much. God bless po. Bye-bye. Ingat mga kababayan.